Ibinigay niya sa kanya ang mga kristal at iniisip ni Lei na ang mga tao ay talagang tuso anuman ang kanilang trabaho. Nang biglang, tinawag siya ni Naslavia mula sa likuran, at tinanong niya ito kung pumunta rin siya doon para sa mga kagamitan. Pinapante niya ito sa ibang lugar dahil sakim na sakim ang tindero na ito. Tinawag niya ang may-ari at masayang binati siya nito, sinabing siya ang binibini mula sa Hart family. Sagot ni Naslavia, pumunta siya doon upang magkomisyon ng isang kahilingan at magtanong sa ngalan ng kanyang kaibigan. Ang presyo ng isang nagtatanggol na piraso ng kagamitan na ginawa mula sa mga intermediate beast crystal. Nagtataka si Lei kung galing ba siya sa isang sikat na pamilya dahil kakatawag lang nitong binibini, at hindi nagtagal ay nakuha niya ang dagdag na beast crystals na kinuha niya sa kanya kanina. Iniisip ni Lei na iba ang pagtrato sa mga tao, kahit na pareho sila. At ang mga anak ng mga kabalyero ay nagiging mga kabalyero at ang mga anak ng mga magsasaka ay nananatiling magsasaka. Pinasalamatan niya si Lavia para sa kanilang tulong at binigyan siya ng isang intermediate beast crystal bilang isang regalo sa Thanksgiving. Tumanggi siya, dahil di hamak na mas mahal ito kaysa sa 10 beginner beast crystals. Hiniling sa kanya ni Lei na kunin ito dahil hindi ito gaanong sanay sa kanya. Ngayon na mayroon na siyang sandata at gamit sa pagtatanggol at nagpapalam na siya. Pagkaraan ng ilang araw, natanggap niya ang kanyang gamit sa pagtatanggol at humingi ng paumanhin ang tindero, sinabing hindi niya alam na kaibigan siya ng Young Lady of the Heart. Bago ay latag ang kanyang eksena. Ang resulta sa kanyang pagsasanay sakay at kasama ang baluti na ito at ang mga gauntlets, ibinigay sa kanya ng matanda, hindi na siya makapaghintay na manghuli ng mas matataas na ranggo na halimaw ng sabay. Ipinaalam sa nakatatandang si Gigi ang tungkol sa kanyang engkwentro sa bilangguan, at nagulat din siya na nakatakas siya mula sa bilangguan ng buhay. Ang assassin ay nagulat sa kanya na isang lurker ang nagsabi kay Sir Kay tungkol dito, at siya ang nagligtas sa kanila. Bulalas niya, hindi niya inaasahan na ang archaic system ay may ilang gamit. Sinabi ng mamamatay tao na kasama nila ang 3 kabalyero, at kasama ang maligalig na si Sir Kay na iyon ay mahirap hampasin. Hiniling niya sa kanya na subukan si Delbert, at sinabi ng ulo na hindi sila dapat magmadali dahil siya ay isang angkop na kandidato, ngunit siya ay isa sa 3 kabalyero. Kaya kailangan pa niyang subukan ang kanyang katapatan. Pagkatapos ay inutusan niya siyang sumubok ng isa pa at hinihiling sa kanya na sabihin sa kanya kung magtagumpay siya. Bibigyan siya ng Pure Blood Guild ng bagong posisyon. Sinabi rin niya kung siya ay nabigo, tinitiyak ng assassin na hindi siya babalik at magsusumbong sa kanya. Sa kabilang panig ang mga mag-aaral ay nakarating sa Mountain Forest Hunting Grounds at determinadong kumita ng mas maraming kristal para makakuha ng kagamitan. At sina Monks at Ian ay pasalamatan kay Lei sa kanyang tulong at sabihin kapag mayroon silang kakayahan, babayaran nila siya ng mas mahusay. Hindi maintindihan ni Lei kung bakit nagpapasalamat silang lahat sa kanya at kinausap niya sina Slavia at sinabing baka gusto nila itong pasalamatan. Hiniling niya sa kanya na alalahanin ang hayop na crystal na ibinigay niya sa kanya. Kaya pinalitan niya ito ng ginto at ibinigay sa kanilang mga kasamahan sa ilalim ng kanyang pangalan. Hindi sumagot si Lei sa kanya, at tinanong niya ito kung galit ba siya dito, na dapat ay napag-usapan na niya ito kanina. Sinabi niya na hindi siya galit at iniisip niya na maaari siyang maging isang mahusay na pinuno. Nagalit siya at tinanong siya kung bakit siya naging seryoso ng biglaan. Pagkaraan ng ilang panahon, tinanong siya ni Gray kung may nangyari sa pagitan niya at ni Slavia, at tinanong niya siya kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Hiniling ni Gray na kalimutan siya. Sinasabi nito na siya ay halos kasing bagal ng isang piraso ng kahoy at hinihiling sa kanya na ay pangako na hindi niya tratuhin si Amy ng ganito. Samantala, hiniling ng Monk at Dan sa lahat na mag-ingat at maging handa sa labanan. Ginagamit ni Lei ang kanyang dragon na mata na may kasanayan at natuklasan na ang mga ito ay mga baguhan lamang na ranggo ng halimaw, na napakadali para sa lahat at wala ng hamon sa paligid. Si Monk ay buong tapang na nakikipaglaban at pinuputol ang maraming mga bug sa isang laslas lang. Biglang sumigaw mula sa kanyang lugar si Lei at hiniling sa kanya na mag-ingat dahil isang Hercules beetle ang papalapit sa kanya. Tumalon si Monks mula sa kanyang kinalalagyan upang iwasan ito, ngunit natakot siyang makakita ng isang halimaw na nasa intermediate rank. Tinulungan siya ni Dan at sinabing isa lang itong bug. Sa pagtatapos ng araw, inaatake niya ang bug sa buong lakas niya at pinapabagsak siya. Ngunit ang mga bagay na panlaban ay medyo matigas at hinihiling ni Lei na mag-ingat siya dahil mas maraming papasok. Mayroong maraming mga intermediate na bug at lahat sila ay nakapaligid sa kanila mula sa lahat ng panig.
Pilit siyang inaatake ni Gray. Pero sobrang hirap, at hindi niya maipasok ang kanyang espada sa katawan nito. Si Martha ay hindi rin makashoot sa kanilang mga shell gamit ang kanyang mga arrow. Natatakot sila dahil hindi gumagana ang kanilang mga pag-atake sa mga bug. Biglang, narinig nila ang isang destructione mula sa malayo, at si Lei, gamit ang kanyang mga saplot at pinapatay sila ng paisa-isa. Tumalon siya patungo sa kanila at sinisira silang lahat gamit ang kanyang mga gauntlet. Nagulat sila nang makita ang kanyang lakas, at tinanong sila ni Dan kung anong bagong sandata ang mayroon siya kamakailan, na nakakabaliw ang lakas. Bilang tugon ng advisor ng martial arts club sa kanya, at pakiramdam ni Dan ay maling mga club ang kanyang sinalihan. Hindi niya ito magagawang magmukhang masyadong madali kung hindi ay maghahinala sila at sinisigawan niya ang mga ito na tulungan siya at huwag lang tumayo doon. Samantala, dumating din si Martha at ang Slavia para sa kanyang tulong at sinalakay ang mga halimaw mula sa lahat ng panig. Gumagana rin ang pag-atake ni Monk sa pagkakataong ito, matagumpay na napasok ang kanyang espada sa isa sa mga bug. Matapang din silang nilalabanan ni Dan at Ian at isa-isang nagbutas sa kanilang mga katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, natalo na nila ang huli. At tumawa si Dan at sinabing mayaman na sila. Dahil lahat ito ay mga intermediate rank monsters. Kaya tiyak na may mga intermediate beast crystals. Nakakuha din si Lei ng ilang beast crystal at may lalabas na status window. Kung gusto niyang i-absorb ang mga ito, bigla siyang nakakita ng maraming ibon na lumilipad ng sabay-sabay at ginamit niya ang mata ng dragon upang makakita. Sigaw niya at inaanyayahan ang lahat na mag-ingat dahil sa kagubatan ng apoy. Nakita rin ni Martha ang mga apoy mula sa malayo, magulong mga ingay sa kung saan-saan, at ang mga hayop ay tumatakas. Tinanong sila ni Dan kung ano ang kanilang hinihintay at sinabi sa kanila na dapat silang tumakas, ngunit sa tingin ni Lei ay hindi sila makakarating dahil pinalibutan sila ng apoy. Tinanong ni Martha si Slavia kung mayroon siyang mga kristal sa pagsagip at hiniling sa kanya na ipadala ang senadorias dahil maaasahan lamang nila ang mga ito upang mailigtas sila. Ngayon, sumagot siya na sinubukan niyang magpadala ng isa kanina, ngunit hindi ito gumana. Biglang naramdaman ni Lei ang presensya ng isang tao doon at tinanong sila kung sino sila. Pero tinitigan sila ng tatlong kakaibang lalaki. Tinanong ni Monks kung nandyan sila para iligtas sila, ngunit may kakaibang pakiramdam si Lei sa kanila. Tinatanong sila ni Gray kung sila ang nagsindi ng apoy at kung ano ang gusto nila. Ngunit itinaas ng isa sa kanila ang kanyang kamay at tinawag ang isang halimaw upang salakayin sila. Bumagsak si Monks sa lupa habang sinusubukang iwasan siya ni Gray. Samantala, ang isa sa mga hayop ay sumugod kay Lei at sinubukan niyang iwasan ito gamit ang kanyang espada. Tinanong niya sila kung sino sila at kung bakit sila inaatake. Napansin niya na ang kanyang espada ay hindi isang regular na sandata at itinulak siya palayo. Tinanong ni Ian si Monk kung okay lang siya at hiniling niya sa kanya na pumunta at tumulong kay Lei at Gary. Lumapit si Ian para tulungan sila. Ngunit mayroong isang malaking alon ng apoy doon na naghihiwalay sa kanya sa kanila. Iniisip ni Lei na sinadya nila silang paghiwalayin at iniisip kung nandyan sila para kay Gray, at si Gray ay okupado na, kaya dapat niyang labanan silang dalawa ng sabay-sabay. Hiniling niya kay Ian na iwan sila doon at humingi ng tulong para sa iba. At hindi nakatayo lang na parang walang silbi. Hiniling niya sa kanila na pumunta at humingi ng tulong sa Knights at tumakbo si Slavia at sinabing tama si Lei na dapat silang humingi ng tulong sa kanya. Tinanong niya, Lei kung kaya niyang makipagsabayan at hiniling niya sa kanya na iwanan ang lalaki na yun sa kanya. Mabilis sila, ngunit hindi sapat na para ma-overwhelm siya ng tuluyan. At hanggat mahusay siyang nagtatanggol, hindi ito mamamatay. Samantala, iniisip ni Gray na pananatilihin niya siyang abala, at pagdating ng oras para mag-lay habang nakikipaglaban din siya sa isa, nagmamadali silang salakayin siya, ngunit alam na niya ang kanilang pattern at iniiwasan siya. Samantala, ang isa pa ay sumugod mula sa likuran at sinubukan siyang salakayin, ngunit ginagamit niya ang kanyang mga Gen Eyelet para makaiwas sa kanilang pag-atake. Gayunpaman, gumagamit sila ng apoy sa kanilang mga pag-atake, na nagiging mahirap para sa kanya sa tuwing nakatutok siya sa isa. Ang isa ay tumatalon upang istorbohin siya at ang isa ay tinamaan siya ng kanyang chain cylinder. At pinabagsak siya sa lupa. Nagtutulungan sila ng mas mahusay kaysa sa inaasahan niya, at sa kabutihang palad, nakaharang ang kanyang braso sa pinakamasama nito. Kailangan niyang pag-isipang muli ang kanyang plano sa labanan at makitang nasugatan si Gray dahil kagagaling lang niya sa kanyang braso.
Ang mamamatay tao ay nagmamadaling lumapit sa kanya, sinabing hindi na niya kailangang mag-alala pa tungkol doon. At hiniling ni Gray kay Lei na huwag mag-alala dahil haharapin niya ang isang ito. Lumapit sa kanya ang assassin at sinabi ni Lei kung plano nilang patayin sila, wala siyang dahilan para magpigil. Ginagamit niya ang kanyang 5 beginner beast crystals at naglalabas ng malaking halaga ng enerhiya. Ang mga mamamatay tao ay nabigla sa kanyang antas ng kapangyarihan at naabisuhan si Lei na siya ay naging isang Dragon Knight. Naglalabas siya ng noir at sinabing oras na para manghuli ng mga assassin na yon. Ang isa sa kanila ay nagtanong sa iba kung hindi nila sinabi na alam ng bata ang magic, ngunit sinabi niya na ito ay hindi mahalaga at sila ay magpapatuloy sa misyon. Nagmamadali silang pumunta, nakahiga, at sa palagay niya ay hindi na siya mabibigo muli sa hakbang na ito. Hiniling niya kay Noir na pumunta at salakayin sila, at ang assassin ay nagulat sa kanyang lakas. Siya ay nakaupo sa Noir at hiniling sa kanya na tumakbo sila sa mga assassin nang napakabilis na hindi nila mahuli ang kanyang mga galaw. Sinabi ng assassin na iniisip ng bata na maaari niyang bitag sila at tinanong ni Noir si Noir kung iiwan niya ang lalaki na may karit sa kanya. Humiwalay siya sa Noir at sumugod sa isa't isa. Siya ay nakikipaglaban sa isa nang ang pangalawa ay lumitaw mula sa likuran, ngunit si Noir ay lumilitaw na inaatake siya. Iniiwasan ng mamamatay tao ang kanyang pag-atake, sinabing pinapatay niya ang mga hayop na tulad niya para sa almusal habang iniisip ni Lei ang espada ng assassin ay magulo at kailangan niya itong pigilan. Sa palagay niya ay kakaiba ito na siya ay aktibong umiiwas sa malapit na labanan. Kapag ang chain guy ay hindi kasama niya, nag-iisip siya ng isang plano, nagpa siya na subukan ito at naabot ang assassin sa pamamagitan ng pagsasara ng kanilang distansya. Nagulat ang assassin at inatake siya ni Lei sa pag-aakalang alam na niya na ayaw niyang makipag-ugnayan. Alam na niya ngayon ang kanyang kahinaan, ngunit nagulat siya nang makita ang kalagayan ni Gray. Ang assassin ay naiinis sa kanya at sinabi kung paano ang isang simpleng estudyante ay napakahirap pakitunguhan, at sinagot ni Gray na sila ay mga estudyante ng Avrian. Tinanong niya ang assassin kung bakit nila inaatake sila, ngunit ang isa ay sumugod at itinulak siya sa apoy at namatay sa harap nila. Nagulat si Gray nang makitang handa silang patayin ang kanilang mga kaalyado, at sa palagay niya ay dapat na siyang tumulong kay Lei. Ngunit siya ay pagod na bumagsak sa lupa at hiniling sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanya at magpahinga. Papatayin daw niya ang lalaking ito ng magkapira-piraso. Kinuha niya ang espada sa kanyang bibig at sinabing hindi karapat-dapat ang scammer na maging bahagi ng mundong ito ng hamak na tulad niya. Tumalon siya sa kanya at sinabing ihahagis pa nila ang buhay ng kanilang mga kasama at paulit-ulit na umaatake sa kanya. Napapagod siya at iniisip na mayroon siyang matibay na baluti at nilagyan sila ng mga espesyal na kagamitan, hindi lamang ang kanilang mga armas. Mukhang pinaghandaan sila ng husto. At kung ito ay magpapatuloy, kung gayon ang kanyang mga kagamitan ay hindi gagana at kailangan niyang makahanap ng pagkakataon. Sa parehong oras, ang isa ay nakikipaglaban kay Noir at iniisip niya na siya ay magiging malakas. Ngunit siya ay isang intermediate rank lamang at sinabing mamamatay siya bago mamatay ang kanyang amo, sinubukan ni Noir na linlangin at maging sanhi ng kalituhan para sa kanya. At hiniling ng assassin na huwag siyang maliitin. Pinagmamasdan ni Gray ang lahat ng ito at iniisip na dapat niyang gawin ang isang bagay habang hinuhuli siya ng assassin sa mga tanikala. Kinuha niya ang kanyang espada upang patayin si Noir nang pigilan siya ni Gray at hinaranggan ang kanyang pag-atake. Hiniling niya sa assassin na huminto doon at tinanong kung mayroon pa siyang natitirang kapangyarihan sa kanya. Tinutulak niya siya, sinasabing papatayin niya siya kung gusto niyang mamatay para sa isang halimaw. Ang kanyang espada ay nahulog sa lupa sa malayo, ngunit hinawakan niya ang kanyang binti at hiniling kay Noir na kunin ang espada at lumaban tulad ng kanyang Panginoon. Pinulot ni Noir ang espada sa kanyang bibig at sinabi ni Gray na hindi niya siya pakakawalan, kahit na mamatay siya doon. Samantala, sinalakay siya ni Noir at pinugutan siya ng ulo sa isang sword lang. Laking gulat ng assassin nang makita ang kalagayan ng kanyang kasama at sa tingin niya ay wala silang silbi. Sinamantala ni Lei ang sitwasyong ito at inihagis ang kanyang espada patungo sa kanya, inabot siya, isara ang kanilang distansya, at hiniling sa kanya na iwasan siya. Sa pagkakataong ito ay tinanggal na ang maskara niya at laking gulat nila nang makita si Knight Lancy sa likod nito. Tinanggal niya ang kanyang maskara at tinanong siya ni Gray kung bakit niya ito ginagawa gayong siya ang kanyang guro, ngunit sinagot niya ito at sumugod kay Gray upang patayin siya. Sigaw ni Lei sa kanya at pinakiusapan siyang mag-ingat.
Ngunit tumalon si Noir sa kanila at itinulak si Gray palayo, hiniling kay Noir na bumalik at ibalik ang kanyang pagtawag. At naligtas din si Gray. Ngayon, pansamantala, tumalon si Lancy palapit sa kanya at sinabing walang silbi ang kanyang pakikibaka dahil papatayin niya sila ng sunod-sunod. Iniisip ni Lei na basura na parang palagi siyang umiiral sa mga tao, at anuman ang kanilang mga layunin, kailangan nilang maging kasangkot upang makakuha ng. Ang iba, siya ay tumalon sa kanya, sinasabing ang kanyang oras ay tapos na, ngunit siya ay umiiwas sa kanyang pag-atake, nagtatanong kung gusto niya siyang puntirya. Pinapagana niya ang kanyang kakayahan sa pag-absorb ng mga elemento, at pinagtawanan siya ni Lancy, na sinasabing ginagamit lang niya ang lahat ng kanyang lakas para agawin ang espadang ito, ngunit tumawa si Lei. Dahil siya ang mamamatay habang maraming mga status window ang lumalabas doon, na nagsasabing nakatanggap siya ng mga libreng elemento, nagulat si Lancy nang makitang humihina ang apoy at hiniling niya na mamatay siya. Pagod na talaga si Lei. At dahil naubos ang kanyang enerhiya, itinulak niya si Lancy palayo at nabigla sa kanyang mga antas ng kapangyarihan. Nabali ang ilang tadyang at magagamit niya ang fire element na naabsorb niya na tanging magic na magagamit niya ngayon. Kung maaari niyang pagsamahin ang kanyang kai sa elemento ng apoy, ito ay magiging isang natatanging sandata. Nagulat siya nang makita ito at sinabing isa siyang demonyo, at dapat ay matagal na siyang pinatay nila. Pareho silang sumugod sa isa't isa habang si Lei ay handang humarap muli sa kanya at tinatawag siyang kaawa-awang tao. Dumaan siya sa kanya at pinutol ang isang braso niya, at laking gulat ni Lancy na hindi nag-react ang flame sword niya. Umiiyak siya sa sakit, ngunit hinawakan ni Lei ang kanyang mukha at sinabing tapos na ang kanyang oras. Umiiyak si Lancy sa sakit, ngunit hindi siya naawa sa kanya at sinunog siya. Bulalas niya pagkatapos, nakuha niya ang nararapat sa kanya. Lumingon siya at nakitang sumugod si Sir Kay sa kanila at tinanong kung ayos lang sila, ngunit bumagsak siya sa lupa at nawala ng malay. Sinasabi ng mga estudyante na sila ay mula sa Pure Blood Guild at kailangang ipaalam kay Winford ang tungkol doon. Hiniling ni Sir Kay na dalhin siya sa ospital dahil malubha ang sugat sa mukha at braso niya. Pagkagising niya ay nararamdaman niya ang pamilyar na kisame at ang pamilyar na amoy, ibig sabihin ay nasa ospital na siya. Napakabigat ng kanyang braso at nararamdaman din si Noslovia sa kanyang tabi. Natutuwa siyang makita siyang gising at tinanong siya nito kung gaano katagal siyang natutulog. Sumagot siya na siya ay walang malay sa loob ng halos 3 araw at napakahusay na nagpapagaling. Naaalala niyang naramdaman niyang namuo ang kanyang bibig, ngunit ngayon ay ayos na. At sinabi ng Slavia na sasabihin niya sa iba dahil hinihintay nila siyang magising. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok si Sir Kay sa silid at gumamit siya ng ilang mahika upang matiyak na walang makakarinig sa kanilang sasabihin. Tinanong siya ni Lei kung ano ang ginagawa niya at kung bakit nandoon ang lahat ng pulang buhok. Sinimulan niya ang pag-uusap at sinabi ang dalawa sa kanila. Sinalakay ang mga estudyante sa pagkakataong ito at malapit ng mapatay. Matapos makipag-usap kay Winford, nagpasya siyang sabihin sa kanila ang tungkol dito. Ngunit bago yun, tinanong niya si Lei kung alam niya kung sino ang umatake sa kanila. Sumagot si Lei na mayroong 3 masked assailants, at hindi niya masabi kung sino ang dalawa. Ngunit isa ang gabing si Master Lancy. Lahat ay nabigla kung paano ito magiging posible. At sinabi ni Kyle na alam na niyang walang kwenta ang lalaking yun. Tinanong siya ni Miss Slavia kung bahagi sila ng Dark Guild. Nabasa na niya ang tungkol sa mga ito sa mga libro dati, at narinig niya na sila ay isang radikal na organisasyon. Sumagot si Sir Kay na sila ay mula sa Pure Blood Guild, at sa kaibahan sa Dark Guild, ang Pure Blood Guild ay maraming taga-suporta sa loob ng kanilang akademya. Nakuha pa nga nila ang suporta ng isa sa mga matatanda, at tinanong siya ni Noslovia kung paano pahihintulutan ng isang elder ang isang bagay na tulad nito. Sinabi ni Sir Kay na hindi ito kasing hiwa at tuyo gaya ng iniisip nila, at tinanong siya ni Lei tungkol sa kanilang layunin. Sagot ni Sir Kay. Sigurado siyang nasa kanya na ang mga hula at maliban sa mga biktima ng insidenteng ito, siya ay tinatawag na iba pang mga batang pulang buhok. May mga lay states na gusto nilang tanggalin ang mga ito, at isa sa kanila ang nagsabi na maaari niyang itapon ang kanyang kahoy na espada at gumamit ng tunay na sandata. Bumangon si Kyle at sinabing hindi ito makatwiran at tinanong siya kung sinasabi ng Propecia na ito ang isa sa kanila ang tagapagligtas ng mundong ito. At tumugon siya na mayroon ding pangalawang bahagi ng Propecia. Inihayag niya na ang ikalawang bahagi ng Propecia ay ang pulang buhok na bata ay maaaring maging tagapagligtas ng mundo o maging sanhi ng pagkawasak nito.
Sinabi niya na palaging may mga kabalyero na pinahahalagahan ang karapatan sa pagkapanganay at mga linya ng dugo higit sa lahat, at hindi nila matanggap na ang kanilang pinangalagaan sa mga henerasyon ay kukunin ng mga bata na nakakaalam kung saan. Sadly enough, medyo marami ang sumusunod sa tren ng pag-iisip na ito sa kabilang banda. Ang digmaan ay nangyayari sa mga hangganan ng Allure, at pareho silang kailangang ipagtanggol laban sa mga anino at iba pang mga bansa at mapanatili ang akademya. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, hindi kayang i-flip ng mga nakatataas ang mesa kasama ang Pure Blood Guild, wika nga. Ang kapayapaan ay hindi na mapapanatili kung ang Allure Kingdom ay masira mula sa loob. Tinanong siya ni Kyle kung ano ang dapat nilang gawin o kung hahayaan na lang nilang atakihin sila. Bulalas ni Dan, wala itong kinalaman sa kanila at hindi sila ang magliligtas sa mundo. Sinisigawan siya ni Naslavia at tinanong kung paano niya ito nasasabi gayong lahat sila ay kaibigan nila. At sabi ni Sir Kay hindi mahalaga kung gusto nila ito o hindi, ngunit lahat sila ay nahuli sa gulo mula sa nangyari. Sa oras na ito sila ay dapat mas nagiging matapang at dapat na laging alerto. Inayos niya ang ilang lurker na nasa tabi nila at si Winford, at babantayan niya sila. Gayunpaman, kailangan niyang sabihin na napakakaunting tao. Maaari silang magtiwala ng buo. At dahil may mga tungkulin din sila, hindi nila ito mababantayan sa lahat ng oras. Sa makatuwid, kailangan nilang umasa sa kanilang sarili. Sinabi ni Monks na walang ibang paraan kundi ang magsumikap at maging mas malakas. Tumawa lang si Sir Kay, at nagpakita ayon sa kanyang karanasan, karamihan sa mga taong umaasa sa iba para protektahan sila ay ang unang namamatay. Pagkatapos ay hiniling niya sa lahat na umalis at sinabing kailangan niyang makipag-usap kay Lei. Makalipas ang isang linggo, nakalabas siya ng infirmary at sa wakas ay masaya na siyang umalis sa lugar na ito. Magagalit sana siya kung hindi siya pinalabas ng mga ito. Ang mga gauntlets na binigay sa kanya ng matanda ay medyo nabugbog, kaya kailangan niyang ayusin. Si Noir ay hindi nasugatan ng malubha, ngunit kailangan ito ng oras upang magpahinga at makabawi, at gumamit siya ng ilang mga intermediate na hayop upang tulungan itong gumaling, kaya kailangan din niyang manghuli, sa palagay niya. Sinabi lahat ni Sir Kay. At ngayon ay hindi na siya mapakali. Isang linggo na ang nakalipas, sinabi sa kanya ni Sir Kay na siya ang pinakamalamang na siya ang pinag-uusapan ng mga hula, at may iba't ibang katangian mula sa bawat isa. Ang kanyang mabilis na pagbawi ng kanyang katawan, pagkatapos ng maraming beses na nasa bingit ng kamatayan. At sinusubukan niyang itago ito sa abot ng kanyang makakaya, ngunit alam niyang magagamit niya ang magic. Iniisip niya kung paano ipaliwanag ito sa kanya. At kung sasabihin niya sa kanya na siya ay isang dragon sa kanyang nakaraang buhay. At saka, bilang bata na pula ang buhok mabilis siyang makarecover dahil sa kakayahan ng dragon, sinabihan siya ni Sir Kay na tila siya ang pangunahing target nila sa ginawa ng Pure Blood kanina. Kaya dapat na siyang maging mas maingat kaysa sa iba mula ngayon. Sa tingin niya si Lancy ay isang matigas na baliw na mag-isa. At ngayon ay malamang na magpapadala sila ng isang mas malakas. Hindi siya maaaring nakaupong lang na parang pato ngayon. Pinagmamasdan siya ni Elder Gibby mula sa malayo at sinabing hindi niya inaasahan na magiging walang silbi si Lancy. Ni hindi niya kayang harapin ang isang estudyante sa lahat ng mga kagamitang mataas ang grado na ibinigay nila sa kanya. Gayunpaman, tinanggal na niya si Lancy, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong masabi ang kahit ano na hindi siya sapat. Sinabi sa kanya ng assassin na napagtanto na ni Kay at Winford ang kanilang layunin at si Lei ay nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ngayon, kaya't hindi nila maaaring gawin ang anumang bagay sa kanya ngayon. Muling sinuot ng matanda ang kanyang maskara at hiniling sa kanya na dalhin si Delbert sa kanya. Dahil hindi nila pinansin pansamantala. Kung gusto niyang ipakita sa kanila ang kanyang katapatan, makukuha nila niya ang pagkakataon para sa kanila. Sa kabilang panig ay pumunta si Lei sa kanyang dormitoryo at bawat isa doon ay tinatanggap siya at tinanong nila siya kung bakit siya muli nasaktan. Sumagot siya na pumunta siya at inaway ang matanda sa martial arts club. At nangyari ito doon. Samantala, pumasok si Naslavia sa silid at ipinaalam kay Gray ang tungkol sa isang liham. Siya ay masaya na makita niya si Lei doon at nagtanong tungkol sa kanyang kalusugan, at siya ay tumugon na siya ay higit pa o hindi gaanong nakabawi ngayon. Iminumungkahi ni Martha na ayusin ang kanyang buhok ng kaunti, at sinabi ni Dan na dapat niyang ahit ang kalahati ng kanyang ulo, tulad niya. Hiniling din ni Kyle na magpakalbo tulad niya. Napatanong tuloy si Lei kung ano ang ginagawa doon ni Kyle.
Si Ian ay nag-replies na ang bawat isa ay may nakatalagang space ngunit bakit palaging nandun si Kyle? Kaya lumipat siya sa kwarto nila. Tinanong ni Lay si Gray kung hindi ba siya tumutol dito dahil masyadong maingay si Kyle, ngunit nagulat siya nang makita siyang nawala sa sulat. Bigla siyang bumangon at tumakbo palabas ng kwarto at lahat ay nabigla sa nangyari sa kanya. Tumakbo si Lay sa likod niya at ginamit ang mata ng dragon niya para makita kung nasaan si Gray. Natagpuan niya siya sa bubong at inabot siya ng wala sa oras. Tinanong niya ito tungkol sa nangyari sa kanya dahil nag-aalala ang bawat isa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Gray na nakatanggap lang siya ng isang sulat kung saan sinabi nito na namatay na ang kanyang kapatid na si Amy. Naalala ni Lay nung una niya itong nakilala noong 5 taong gulang pa lamang sila, at hiniling niya sa kanya na huwag isipin kung paano siya nakikita ng ibang tao. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa kanya at palaging iniisip na magkakaroon siya ng pagkakataong sabihin ito sa kanya ng direkta. Ngunit siya ay patay na ngayon at ang kanyang mga magulang ay umiiyak sa tabi ng kanyang kabaong. Nagulat si Lay sa kanyang pagkamatay, at sinabi ni Gray na naaalala niya ang bangungot na hindi niya kailanman naalis sa kanyang isipan. Nanaginip siya na si Amy ay pinutol ng mga halimaw sa Roland Academy sa paanan ng mga Diyos, sa ilalim ng mga pagbabantay ng hindi mabilang na mga aristokrata. Siya ay namamatay nang walang magawa at walang tumulong sa kanya. Ngayon lang niya napagtanto na hindi pala yun panaginip, kundi isang premonition. Sinabi ng kanyang mga magulang na ang mga maharlika sa akademya ay nagbigay sa kanilang pamilya ng malaking halaga bilang kabayaran, ngunit siya ay namatay. Galit siyang bumangon at sinabi sa kanilang mga mata na ang namatay ay isang hamak na bata mula sa kanayunan. At sa kanila, sapat na ang pagbibigay ng pera. Ang mga maharlikang yun ay kakain ng foie gras bukas at pag-uusapan ang kanilang mga layunin at adhikain. At ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang kamatayan ay hindi maging karapat-dapat na maging isang paksa pagkatapos kumain. Determinado siyang hindi niya sila patatawarin at hahanapin ang taong pumatay sa kanyang kapatid at papatayin siya. Lumapit si Lay at hiniling sa kanya na bilangin siya sa kanyang paghihiganti. Sinabi ni Gray na nagising na niya ang magic power at maaari ding magpatawag ng hayop at gumamit ng apoy. Hinihiling niya sa kanya na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa mga matatanda upang mailipat siya doon at pagkatapos ay magkakaroon siya ng pagkakitaon na mapatay niya ang salarin. Sinabi ni Lay na abnormal ang kanyang mga kakayahan at kung sasabihin niya sa mga matatanda, babantayan lang siya ng mga ito. Isa pa, hindi niya ito kayang iwan mag-isa at dapat gumawa sila ng paraan para iwan si Avery at magkasama. Tinanong siya ni Gray kung paano nila ito gagawin dahil mula ngayon hanggang makagraduate sila at pagkatapos ng 2 taon, kailangan nilang mag-volunteer para sa akademya. Sa oras na yun, malamang na pumunta na ang pumatay sa ibang lugar. Sinabi sa kanya ni Lay na malapit na ang academy tournament, at kung sila ay makakakuha ng unang lugar, sila ay magiging magagawang kumatawan sa kanilang akademya sa World Combat Tournament. Kapag nangyari yun, makakatagpo sila ng mga tao mula sa Roland at naiintindihan ni Gray ang sinusubukan niyang sabihin. Sa kabila nun sa mga dorm ng 3 taon, tinanong ni Harry ang kanyang mga kasama sa silid tungkol sa iba, at sumagot sila na lahat sila ay naghahanda para sa paligsahan sa academy. Nagtanong si Harry tungkol sa ulat ng estudyante at sumagot siya na akala niya ay makakalaban siya ni Jira. Ngunit siya ay nasa isang misyon. Umaasa siya na may mga kagiliw-giliw na mga baguhan sa mga 2 taon na maaaring maglagay ng isang mahusay na pagsisikap. Sa kabilang banda, napagmasdan ni Kyle at Monk na may pinagdadaanan si Gray kamakailan, at tinanong nila si Lay kung may nangyari sa kanya. Hiniling ni Lay na bigyan lang siya ng space mula ngayon. Siya ay nagsasanay at sa palagay niya ay hindi pa ito sapat at siya ay masyadong mahina. Samantala, nilapitan siya ni Sir Kay at hiniling na sundan siya dahil mayroon siyang magandang bagay para sa kanya. Ipinakita niya sa kanila ang mga kagamitan. Si Lancy at ang 2 pang knight ang gumamit. Siya ay nakuha sa kanila upang ayusin ang lahat at humiling sa kanila na pumili ng bawat isa sa kanila ni Gray at Monks. Pumili ng mga armas na kanilang pinili at tinanong sila pareho kung gusto nila ng weapon upang makatulong kapag inatake sila. Sir Kay replies na ang paligsahan ay isang magandang pagkakataon at lahat ng mga mag-aaral, maliban sa mga unang taon ay maaaring sumali. Ayon sa tradisyon, maraming mayayamang pamilya ang darating para manood ng laro at malamang na mapapansin nila sila kung mahusay sila sa paligsahan kapag umalis sila sa akademya, maaari silang maging isa sa kanilang mga bantay, na magiging isang magandang deal.
Sa palagay niya ay maaari siyang maging bantay ng isang marangal na pamilya kung gagawa siya ng mabuti. Tinanong ni Lei si Sir Kay ang tungkol sa espada ni Lance, at sumagot siya na hindi ito gaanong napinsala, ngunit nawalan ito ng kakayahang magpalabas ng apoy, kaya hindi ito naiiba sa isang armas ng baguhan. Iminumungkahi ni Sir Kay na pumili sa kanya ng ibang bagay at sa palagay ni Lei ay naabsorb niya ang lahat ng elemento ng apoy mula rito. Mula sa hitsura nito, ang mga naabsorb na elemento ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa naisip niya. Ang parehong oras, pumunta siya sa kagubatan upang maghanap ng kung ano. Hinahanap niya, Ice Elemental Beast, at maraming golem ang umiiral. Sa tingin niya ay sulit ang pagsisikap at kinuha ang Muar at sinabing ipapaubaya niya sa kanya ang tatlo sa kaliwa. Nang maglaon sa araw ng bawat isa at ang gabi ng paligsahan sa academy, na umaakit sa mga akademya mula sa malalayong lugar, ang mga estudyante ay nagtipon sa paghihintay. Tinanong ni Molly si Harry kung itatago niya ang kanyang mga kakayahan sa pagkakataong ito, habang sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid kay Sebastian na naayos na niya ang lahat para sa kanya. Si Martha ay nagmamadaling pumunta kay Lei at sa slab sa pamamagitan ng pagsasabi na ang mga patakaran para sa paligsahan ay nagbago ngayong taon. Siya ay tungkol sa upang sabihin sa kanila kapag may isang anunsyo, na ang mga knights ay dumating at teorya ay simulan ang tournament. Ang isa sa kanila ay nag-anunsyo at hiniling ang nangungunang 5 mag-aaral mula sa 2nd baitang at 3rd taon na lumabas at ang monghe ay nagtataka kung ano ang kanilang pinaplano sa pagkakataong ito. Si Dan ay nag-iisip kung hindi ibinigay ni Lei ang kanyang posisyon, kung gayon hindi siya nakakalusot doon. Pagkatapos ay tinawag ng knight ang mga mag-aaral sa 3rd taon at sinabi ng isa sa kanila na nasa isang misyon si Jira. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol kay Jay Green na nasa kabilang panig kasama ang kanyang malaking espada. Siya exclaims na siya ay umupo doon at maghintay para sa kanila upang haminin siya. Nalaman ni Lei na siya ang unang rangkang sa akademya sa mga estudyante. At pinag-uusapan yan, puro kwento lang ang naririnig nila tungkol sa kanya. Pero hindi nila inaasahan na sasali siya sa tournament. Iniisip ni Monks kung sasabihin ba nilang ay lalaban sila sa 2nd baitang. Kaya hinihiling ng head knight na magkaharap sila. Sinabi niya na ang 10 mag-aaral na nabanggit ngayon ay hindi kailangang sumali sa unang round ng preliminaries. Sinabi ni Kyle na nag-aalala siya na mag-aaway sila sa 2nd baitang, ngunit inabandona nila ang mga ito at nag-advance muna at sinabi ni Lei na masisisi niya lamang ang kanyang sarili dahil hindi siya naging top 5. Inanunsyo ng head knight na ang unang round ay magiging battle royale, kung saan ang 2nd at 3rd taon ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa at 5 tao ang nagpapatuloy sa TH sa susunod na round. Mula sa bawat laban na kanyang tinatawagan, sinabi ni Ian na siya ay mukhang maganda ang pangangatawan at hiniling sa kanya na lumabas. Sinabi niya sa kanila na ang bawat estudyante ay maaari lamang gumamit ng mga kahoy na armas na ibinibigay sa arena at bawat isa ay bibigyan ng 100 health point. Inatake niya siya ng isang busog at ipinakita sa kanila na kapag sila ay inaatake ay bababa ang kanilang mga health point. Kung idagdag nila ang kanyang Kai sa kanilang pag-atake, mas maraming pinsala ang haharapin nila kung gagamitin nila si Kai. Kapag nagtatanggol, magkakaroon sila ng mas kaunting pinsala. Kapag umabot na sa 0 ang bar na yun, agad silang madi-disqualify at i-teleport palabas ng arena. Hinihiling niya sa mga mag-aaral sa 2nd taon na ihanda ang kanilang sarili, ilagay ang kanilang mga armas sa mga silid ng imbakan, magbigay at pumili ng angkop na sandata. Tinawag ni Sebastian ang isang 3rd-year student at hiniling na huwag hayaang magkaroon ng pagkakataon si Lei mamaya sa entablado, at kinuha niya ang isang espada na nagsasabing mas bagay ito sa kanya. Pinulot ni Kyle ang mga kadena dahil gawa ito sa mga metal at isang anunsyo. Maligayang pagdating sa mga mag-aaral sa bawat paligsahan sa academy. Ngayon ay magkakaroon sila ng kanilang unang kompetisyon at sasalubungin ang kanilang mga kalahok. Makikita nila ang lahat ng health point sa display at kapag umabot sa 0 ang kanilang health point, madi-disqualify sila hanggang 5 na lang ang natitira. Si Kyle at Martha ay natakot na makita ang napakaraming tao at nagsisimula na siyang makaramdam ng pagkabalisa. Ipinahayag ng pinunong nakatatanda at hiniling ang lahat na maupo at manood ng palabas. Habang ang lahat ng matatanda at kabalyero ay umabot doon, nakita rin ng matanda ang nakahiga doon at sa tingin niya ito na ang oras para ipakita niya ang kanyang metal. Magsisimula ang unang laban at maraming mag-aaral sa 2nd baitang ang patungo kay Lei para umatake. Napansin niyang nagtutulungan sila laban sa kanya. Lumilitaw din si Sebastian sa gilid para atakihin siya, at hiniling ni Eric sa lahat na madiskwalipika siya.
Una, sinabi ni Sebastian na babayaran niya ang lahat ng utang niya sa kanya. Iniiwasan ni Lei ang kanyang pag-atake at tinamaan ang kanyang espada, dahilan upang ihagis niya ito sa lupa. Samantala, tatlong nakatatanda ang sabay na tumalon patungo sa kanya, ngunit ginamit nila si Sebastian bilang kanyang kalasag, at lahat sila ay nataman siya. Sinisigawan niya ang mga ito at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa. Hindi pa nila nakikita ang kanilang amo, ngunit hinawakan siya ni Lei sa kanyang leeg at tinawag siyang halimaw. Hinampes niya siya sa lupa na nagsasabing dapat siyang magpasalamat na madidisqualify lang siya. Nahulog siya sa lupa sa malayo at ang antas ng kanyang kalusugan ay umabot sa 0. Hiyang-hiya siya dahil siya ang unang disqualified na kalahok. Galit na galit si Delbert na hinampes ang mesa, at ang nakatatandang si Gibby ay nagmamasid sa mga galaw niya. Pagkatapos ay tinanong ni Lei ang iba tungkol sa kung ano ang kanilang hinihintay at hiniling na pumunta sila sa kanya ng magkasama. Si Eric ay sumigaw sa kanila at hiniling sa kanila na itigil ang pagiging masungit at makakuha siya ng sabay-sabay. Tumalon muna siya palapit kay Eric at akmang hahampasin niya ito ng kanyang espada nang sigawan niya ito at hiniling na lumayo sa kanya. Hinawakan ni Lei ang kanyang braso at inikat ito sa kanyang katawan, at tinanggal niya ang kanyang espada mula sa kanyang isa kamay. Nagulat si Gree at sinabing iba ang kapangyarihan ng red-haired kid, at tinawag siya ng ibang estudyante na isang malupit na kalahok. Ipinahayag niya na ang kompetisyon ay ginanap upang subukan at obserbahan ang mga diskarte ng mga mag-aaral, ngunit ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong maging walang awa. Sa tuwing siya ay umaatake, binabawasan lamang nito ang humigit kumulang 20 health point ng kaaway. At kung magpapatuloy ito, baka may mawalan ng buhay doon, na bigla rin sina Naslavia at Ian nang makita ang paggalaw na masama ang pakikitungo niya sa kanila. Habang sinasabi ni Gray na pinagbigyan niya sila, di ba? Tinatanong niya kung talagang sa tingin nila ay maaari silang manalo sa pamamagitan ng pagsasama-sama nila. Habang siya ay unti-unting binubugbog ang mga ito, si Dan ay nagtataka kung hindi nila alam kung paano gamitin ang Kai at si Naslavia ay sumagot na ginagamit nila si Kai, ngunit siya ay talagang napakalakas. Hindi rin natutuwa ang mga manunood sa kanyang ugali at sinabing hindi sila dapat pumayag sa isang tulad niya na lumahok sa unang lugar. Naririnig niya ang kanilang usapan at tinititigan sila, at nagtataka sila kung paano niya maririnig ang mga ito gayong napakalayo nila sa kanya. Tinanong ng isa sa mga matatanda kung dapat nilang pigilan ang bata. Ngunit ang sagot ng matanda ay hindi nila siya dapat pigilan dahil walang pumipigil sa kanila nang magsimula silang makipaggang sa kanya. Tinanong ng isa sa mga matatanda kung ano ang kanilang gagawin kung mapatay niya ang isa sa kanila. At ang sagot ng matanda, ginagawa lang niya ang matalinong hakbang upang masiguro na hindi siya mapabilang o maulit ang ganito muli. Sinabi rin niyang estudyante niya si Lei at mananagot siya kung may mangyari at tahimik lang na nakatingin sa matanda ang ibang. Samantala, ang sabi ng third-year audience ay mukhang kumpirmado na ang top 5 at nakakahiya raw na ang kapatid ni Harry ang unang natanggal. Tugon niya buti na lang dahil masyado siyang nabubulagan sa kanyang ama. Habang si Green naman ay nagsasabing hindi na siya makapaghintay na magsimulang makipag-away. Marami na rin ang natalo ni na Martha at Kyle sa mga estudyante at napakahusay din ng performance ng kambal. Samantala, naitamba na ni Lei ang lahat at pinagbabantaan siya ng mga ito habang nakahiga sa lupa. Lumingon siya sa isang estudyante, ngunit nagsimula siyang sumigaw at hiniling na tumigil siya doon. Pero hinawakan niya ito sa mukha. Tumayo ang isa sa mga matatanda at sinabing papatayin siya ng bata habang pinagbabantaan siya ni Lei at hiniling na huwag isipin na maging isang kabalyero. Hinihigop niya ang kanyang mana at ginawa siyang bumagsak sa lupa, masama, na binawasan ang rate ng kanyang kalusugan sa 0. Sinabi ng matanda sa matanda na tama siya dahil hindi niya itinuloy ang pananakit sa ibang mga estudyante. Habang siya ay nakahinga ng maluwag na siya ay tumigil dahil nabali ang kanilang mga paa. Hinawakan niya ang isa pang estudyante, ngunit sinubukan ng ibang estudyante na tamaan siya ng arrow, na matagumpay niyang naiwasan at hiniling sa kanya na bitawan siya. Iniwan ni Lei ang bata at pinabagsak ito sa lupa. Ang batang babae ay tumalon sa kanya at sinubukang atakihin siya muli, ngunit tumugon siya sa oras at umiwas sa kanyang pag-atake. Sunod-sunod niyang inatake sila, ngunit unti-unti siyang gumagalaw gamit ang mga arrow at iniiwasan ang lahat ng ito. Pagkatapos ay isinara niya ang distansya at hinawakan siya sa leeg. Sinusubukan niyang palayain ang sarili, ngunit hindi pa handang umalis si Lei. Siya, ang kanyang ama ay sumisigaw mula sa madla at hiniling sa kanya na iwanan ang kanyang anak na babae, na tinatawag siyang isang halimaw.
Naaalala ni Leigh ang kanyang ama at iniisip kung nagmamalasakit siya sa kanyang anak na babae. At paano ang kanyang ama? Napakalaki ng naiambag niya sa bansa at nagligtas ng maraming tao. Pero anong nangyari sa kanya? Hinihiling lang nila na patayin siya ng kanyang ina. Galit na galit siya at papatayin na niya ang dalaga. Nang ilagay ni Kyle ang kanyang mga kadena sa kanyang braso at hilingin sa kanya na huminto, tinanong niya ito kung bakit siya pinipigilan, at sumagot siya na ang babae ay inosente at hindi niya kailangang maging malupit. Nilapitan din siya ng kambal na kapatid at sinabing lumalampas siya sa linya at naparusahan na ang mga iyon at umaatres siya kung bakit dapat niya sila pakikinggan. Naaalala niya ang lahat ng magagandang pagkakataon na kasama niya sina Martha Noslovia at Kyle. Nagtataka siya kung bakit laging ganito. Inilabas niya ang isang malaking halaga ng Kai at sinabing wala silang alam tungkol sa kanya at kung gusto nila siyang pigilan. Kailangan nilang talunin siya ngayon. Hinayla niya ang mga kadena, itinapon si Kyle sa lupa at pagkatapos ay sinaktan siya ng masama, na binabawasan ang kanyang mga punto ng kalusugan. Pagkatapos ay sinabi niya kung gusto niyang talunin siya, pagkatapos ay kailangan niyang magsanay kung paano ituon ang kanyang kay Martha. Sinusubukang atakihin siya ni Martha gamit ang 3 palaso ng sabay-sabay, ngunit nailigin niya ang kanyang pag-atake at nahuli ang mga palaso. Laking gulat niya nang makita niyang hinawakan nito ang kanyang mga palaso, gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang Kai upang ihagis ang mga ito pabalik sa kanya. At ang mga ito ay napakabilis na hindi niya maiiwasan ang mga ito. Inabot niya ito at hinampas siya sa lupa, sinasabing kung gusto niyang talunin siya, hindi siya dapat mag-alinlangan. Hiniling niya sa kanya na matutong hulaan ang kanyang paggalaw sa halip na tumitig sa kinatatayuan niya. Pagkatapos nito, ang kambal na kapatid ay sumugod sa kanya at sinabing siya ay tapos na. Ngunit ginamit niya ang kanyang Kai at bumagsak, sinabing dapat nilang planuhin ang kanilang mga galaw. Tumalon siya sa likuran nila, sinabing nag-aaksaya sila ng kanilang oras at tinamaan sila ng masama, na binabawasan ang kanilang mga punto sa kalusugan. Pinagmamasdan siya ng dalaga kanina at sa tingin niya ay napakalakas niya na hindi man lang niya maisip na kalabanin siya. Ang mga tao sa audience ay nabigla rin sa kanyang kapangyarihan at iniisip na siya ay walang kapares. At kung kahit ang pulang buhok na batang yun ay hindi nakapasok sa top 5, maituturing na iba talaga ang mga nasa top 5. Nagulat din si Ian at ang iba pa, pero alam nilang hindi sila tugma kumpara kay Leigh. At sinabi ni Monks na hindi maganda sa pakiramdam na ma-target. Lumingon si Leigh sa dalaga. Takot na takot siya sa kanya at iniisip niyang hindi niya ito matatalo. Iniipon niya ang kanyang lakas at takmang sasalakayin siya habang ang kanyang ama ay sumisigaw mula sa malayo at nagtanong kung saan ang mga hukom, ngunit si Leigh ay pinalo lang ang kanyang ulo at humingi ng tawad sa kanya para sa kanina. Laking gulat nila na natapos ang laban ng ganito at lumabas sa screen ang 5 nangungunang kalahok at 4 ang pulang buhok. Hinihiling nilang magpahinga ang bawat isa kapag naayos na nila ang arena at ipagpapatuloy nila ang Battle Royale sa 3 baitang mamayang hapon. Sinabi ng isa sa mga matatanda na ang pulang buhok na batang lalaki ay mahusay na gumanap, at kung siya mag-perform sa Rampage at magalit balang araw, hindi siya kayang pigilan ng maraming tao. Ipinaalam ni Winford sa punong elder ang tungkol sa mga nasugatang estudyante at ibinunyag na pumasa sila dahil sa mono deficiency, at tila hindi nila magagawang gamitin ang kanilang Kai sa maikling panahon at hindi sila sigurado kung makakabawi pa sila. Ang ulo, sinabi ni elder na hindi na nila ito pag-uusapan pa, at sapat na ang kailangan niyang alalahanin. Ilang oras lang si Gray ay nagsasanay kasama ang papel na gawa sa kahoy sa silid ng pagsasanay at ang mga mag-aaral ay nagtataka na makita siya at sinasabing siya ay nagsusumikap sa hapon. Siya ay lumaban ng husto sa kahoy na papel at nililinis ang 12 na antas. Gayunpaman, sa palagay niya ay kailangan pa rin niyang maging higit pa kay Leigh. Naalala niya noong sinabi ni Sir Kay na maraming mayayamang pamilya ang pupunta para manood ng tournament at kung maganda ang gagawin nila, malamang ay mapapansin nila siya kapag umalis na sila sa akademya, maaari silang maging isa sa kanilang mga bantay, at ito ay magiging isang magandang deal para sa kanila. Sa tingin niya ay higit pa ang kailangan at kailangan niyang magpakatatag. Samantala, pinapanood siya ng mga mag-aaral sa 3 baitang at sinabi nilang siya ang unang pwesto sa 2 baitang, habang sinasagot ni Harry ang isa na mas bagay sa kanya. Sinabi ng estudyante na si Gray ay may magandang mukha at ipinaalala niya sa kanya si Harry at siya ay maaaring gumanap ng mas mahusay, napupunta si Harry kay Gray, at na-activate ang 12 na antas, ang wooden puppet ay nagmamadaling atakihin siya,
ngunit naiwasan niya ang mga pag-atake nito at sinipa siya mula sa likuran. Sa lalong madaling panahon ay pumasa siya sa ika-12 na antas, at napansin ni Gray na kinopya niya ang lahat ng kanyang mga galaw. Sinabi niya na maaaring sabihin sa kanya ni Harry kung gusto niyang labanan siya at ang iba pang mga estudyante ay nagsimulang tumitig sa kanila, na umaasang may away sa pagitan nila. Pansamantala, lumitaw si Neslavia doon at hinawakan ang kanyang kamay, na nagsasabing ang kompetisyon ay sa hapon at malapit nang magsimula. Dinala niya siya sa isang tabi at tinanong siya ni Gray kung bakit niya siya pinigilan, at tinanong niya siya kung tanga siya dahil maaaring kanselahin ang kanyang karapatang lumahok kung lalaban siya sa labas ng ring. Hindi yun inisip ni Gray at ngayon ay naiintindihan na niya ang sitwasyon at hiniling niya sa kanya na manatiling kalmado kung gusto niyang manalo. Narinig nila ang anunsyo upang simulan ang round ng hapon at tinanong siya ng Slavia tungkol kay Lei. Wala siyang ideya dahil nawala siya nang matapos ang round ngayon lang. Narinig ang boses ni Winford sa gilid at nalaman na kasama ni Lei si Sir Winford. Nagtataka sila kung ano ang ginagawa nilang magkasama at sinabi sa kanya ni Lei na ayaw na niyang makipagkumpetensya. Nagulat din si Winford sa desisyon niya at tinanong siya kung seryoso siya. Tinanong niya ito tungkol sa dahilan, ngunit tumanggi siyang sabihin ang anuman. Naririnig nila ang isang anunsyo na ang mga kakumpetensya ay handa na para sa kompetisyon, at hiniling nila sa kanila na umupo sa kanilang mga upuan. At umalis siya, sinabing kailangan niyang pangasiwaan ang kompetisyon at maaari nilang pag-usapan ito mamaya. Sabi niya na independent na si Lei ngayon. At gusto niyang sabihin sa kanya na kahit anong pagpili ang gawin niya, igagalang niya siya. Nakita niya doon si Neslavia at Gray. At hindi raw nila sinasadyang mag-eavesdrop. Tinanong niya ang mga ito kung narinig nila ang lahat at si Gray ay tumugon. Narinig nila ang lahat. Iniwan niya ang mga ito na nagsasabing wala itong importante sa kanya. Aalis na siya, at tinawag siya ni Gray mula sa likuran at tinanong kung sisirain niya ang kanyang pangako. Tinanong niya siya tungkol kay Amy at kung ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay mababawi sa ganoong paraan. Nabigla si Neslavia nang marinig ang tungkol sa kanyang kapatid at naisip na ito ang dahilan kung bakit siya nalulumbay kamakailan. Ang tugon ni Lei na hindi niya ito makakalimutan dahil tao siya at una niyang kaibigan, at gusto rin niyang mag-higanti para sa kanya. Tinanong siya ni Miss Lavia kung nakaramdam siya ng hindi pagkakasundo, at alam niyang nasasaktan siya. Ang kanyang puso ay napuno ng galit sa mga taong nakipaggrupo laban sa kanya, at masama ang pakiramdam niya sa pag-atake sa kanilang mga kaibigan at mga inosenteng tao. Sinabi niya na wala sa mga ito ang kanyang kasalanan, at gusto lang niyang ipaalam sa kanya na walang sino man ang nagagalit sa kanya. Cool din si Kyle sa bagay na yon. At sinabi ni Martha na napakalakas ni Lei na hindi man lang nila nasundan ang kanyang mga galaw. Sinusubukan din ni Monks na hikayatin sila, na sinasabing nakita niya ang lahat ng kanilang mga kahinaan. Sa isang sandali, sinabi sa kanya ni Neslavia na tinitingala siya ni Kyle, Martha at lahat ng iba pa bilang isang halimbawa. Tinawag siya ni Gray at sinabing alam niya kung gaano siya hindi patas na traitor sa nakaraan, ngunit hindi siya nag-iisa. Tinitiyak niya sa kanya na silang lahat ay pamilya niya, at sigurado siyang hindi rin niya ito iiwan ng mag-isa. Ilang oras ay narating nila ang ground kung saan nagsimula ang ikatlong baitang na kompetisyon. At hinihintay sila ni Martha at Dan, at nagulat si Dan nang makita si Lei doon at naisip na hindi niya ito papalitan. Tinanong ni Miss Lavia si Martha kung mayroong anumang tala sa ikatlong taon. At sumagot siya na lahat sila ay medyo malakas at may kanya-kanyang lakas. Ipinakita niya sa kanya si Harry at sinabing siya ay almatikas na manlalaban at ang tanging isa na hindi nasaktan sa buong oras na ito. Ang isa pang malaking tao ay si Geo at siya ay malakas at pumuputok, at maaari siyang makipagkumpetensya sa unang lugar sa mga tuntunin ng katawan. At sina Sumay at Missouri ay sanay sa paggamit ng mga abaniko, at mahusay silang nagtutulungan sa isa't isa sa pag-atake at pagtatanggol. Pakiramdam niya, kahit ang Sloth at Badger ay maaaring hindi ganoon kataas ang antas ng koordinasyon sa isa't isa. Nawala niya ang isa pa sa koponan at ipinakita ni Lei ang kanyang Molly na medyo malakas. Nakapasok din siya sa top 5, at hindi nagtagal ay natapos na nila ang round at nagkaroon ng announcement na binati nila ang 5 nanalo sa third-year bracket. Habang si Gray ay nagmamasid sa sitwasyon at iniisip na magsisimula na ang main event ngayon. Inanunsyo ni Sir Winford na pagkatapos ng 2 round ng kompetisyon, pasok sila sa Final 20. Siya ay nagmamasid sa press sense ni Lei doon at sinabing ang ikalawang baitang ay gumanap ng mas mahusay kaysa sa inaasahan sa unang round.
Tumango si Lei at ipinakita ang presensya niya sa kompetisyon at sinabi ni Winford na ang mga patakaran ay ipinatupad para sa kompetisyon at hinihiling sa kanila na tumingin sa screen. Pinamunuan niya ang mga bagong laban at ang mga kakumpetensya sa ikatlong round, at iniisip ng madla na hindi patas na makita ang ikalawang Beacheung laban sa ikatlong baitang na maglalaban. Si Harry ang makakalaban ni Gray, at sa palagay niya ay gusto lang niya ang parehong kalaban para sa kanyang sarili. Si Naslavia ay laban sa pinakamalakas sa buong akademya, at iniisip niya kung magagawa niya ito habang gusto niyang makipaglaban kay Lei. Sinabi ni Harry na magkakaroon siya ng pagkakataon at sinabing mas lumaki siya at gusto rin niya itong ipaglaban. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi niya kailangang labanan siya sa isang kompetisyon. Samantala sa foreign stand, mukhang hindi na nila makikita ang performance ngayon ng bunsong kapatid. Bulalas ng isa sa kanila. Hindi talaga mahalaga, at hindi sila madalas na pumupunta sa Avenue Ryan. Kaya kailangan nilang kunin ang kanilang kapatid na babae upang dalhin sila sa paligid. Inanunsyo ni Sir Winforce na ang finals ay gaganapin makalipas ang isang araw, at ang mga kalahok ay hindi limitado sa kanilang mga armas at kagamitan. Sinabi ni Dan na madali para sa kanya na sabihin na kailangan nilang makipagkumpetensya sa isang kagamitan sa ikatlong taon, at hiniling sa kanya ni Ian na tratuhin ito tulad ng espesyal na pagsasanay. Samantala, iniisip si Molly na siya ang kanyang senior sa black belt at tiyak na kailangan niyang talunin siya kung gusto niyang umunlad. Anyway, ang kakaiba ay ang kalaban ni Lace ang hindi sumipot at sa tingin niya ay ayos lang dahil magiging maluwag siya, more about fighting against someone, not in the second year. Sa parehong kabalyero tinanong niya ang iba kung hindi sila babalik at sumagot si Gray na gagawa pa sila ng ilang pagsasanay. Sa tingin niya, ang laban na ito ay hindi matatalo ni Gray, ngunit ang kanyang kalaban, si Harry ay napakalakas. Sana lang manalo si Gray sa kompetisyon. Kanina lang, masaya daw si Sir Winford na nagbago na ang isip niya, at sinabi niya sa kanya na lahat ng iyon ay dahil may mga taong nangungulit sa kanya. Ibinunyag niya na ang top 10 winners ay may karapatang kumatawan kay Avery sa World Combat Tournament. Nagulat si Lei at nagtanong kung hindi lang 5, at sinabi ni Winford na masasabi lang niya na may kinalaman ito sa Pure Blood Guild at iaanunsyo ito ng mga matatanda pagkatapos ng kompetisyon. Ayaw niyang bitawan niya ang pagkakataong ito, at sinabi niyang naiintindihan niya ang sitwasyon. Pumunta siya sa kanyang silid at sa tingin niya ay hindi niya inaasahan ang isang kompetisyon na magdudulot ng labis na kaguluhan at iniisip kung ano ang susunod na gagawin ng Pure Blood Guild. Nakahanap siya ng papel sa tabi ng kanyang kama at may tumawag sa kanya para makipagkita sa arena sa 9:00 ng gabi. Nagtataka si Lace kung ito ay isang uri ng bitag, ngunit nagpa siyang makipagkita sa kanya. Sinabihan siya ni Sir Kay at Winford na huwag kumilos ng mag-isa, ngunit ito lang ang tanging paraan para magamit niya ang kanyang mga kakayahan ng malaya. Sa tingin niya ay wala siyang alam tungkol sa Pure Blood Guild o Dark Guild, at kailangan niya ng higit pang impormasyon para makahanap siya ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang ama. Ginagamit niya ang mata ng kanyang dragon at iniisip kung ito ay isang bitag, kung gayon mas mabuting hulihin silang buhay. Biglang dumating doon ang third-year student na si Gray at nagkataon lang daw. Ngunit sa wakas ay may pagkakataon na siyang makausap. Sinabi niya na ang mga tao talaga sa umagang ito ay masakit sa mata tingnan.